Maaga pa lang ay gising na si Simon. Nagluto muna siya ng almusal ng kanyang 3 maliit na kapatid dahil papasok ito sa klase. 2 elementarya at 1 high school. Hindi man nagawang makapagtapos ni Simon, handa naman siyang gawin ng lahat para makapagtapos ang kanyang mga kapatid. Isa siyang tindero ng isda sa palengke. Pwesto ito ng kanyang tiyuhin. Pinagkakasya niya ang kanyang nakukuhang sahod kada linggo dahil siya lang naman ang inaasahan sa kanila. Ang kanyang ina ay na-stroke at hindi na nagawang makalakad pa. Ang ama-amahan naman niya ay 2 taon na ang nakalilipas simula nang pumanaw ito. Kaya siya na lang ang inasahan. Mag-iingat kayo sa paglalakad. Palaging nasa gilid lang ng kalsada ha. Maging alerto ang mga mata nyo para kung sakaling may sasakyan papalapit sa inyo, may iwasan nyo kaagad. Paalala niya sa kanyang mga kapatid. Opo kuya, bye-bye po. Sabi ng mga ito sa kanya. Sinundan muna ng tingin ni Simon ang kanyang mga kapatid bago siya tuluyang umalis. Mabuti na lang talaga at malapit ang kanilang bahay sa eskwelahan, kaya hindi na sila namomroblema sa pamasahe. Habang naglalakad si Simon patungo sa palengke na hindi rin ganoon kalayo mula sa bahay nila, naisip niya kung kailan niya ba maipararanas ang kaginhawaan sa kanyang pamilya. Biglang naisip ni Simon ang kanyang totoong ama. Ang sabi sa kanya ng kanyang ina, mayamang tao raw ito. Kaya nga maraming naging hadlang sa relasyon ng kanyang ina at kanyang ama dahil hindi nila tanggap ang kanyang ina. Pero sumubok pa rin sila at nagbunga ang kanilang pagmamahalan at iyon na nga si Simon. Ngunit sadyang makapangyarihan ng mga magulang ng kanyang ama. Kaya nagkahiwalay ang kanyang ama at ina na hanggang ngayon ay hindi na nagkita pa. At ang balita nila ng kanyang ina, namatay na ang kanyang ama dahil sa malubhang sakit. May lungkot sa puso ni Simon dahil hindi man lang niya nakita ang kanyang ama. Kahit sana sa maikling oras ay masilayan niya ito, pero hindi. Kaya naman, hindi niya maiwasang mainggit sa mga kasamahan niya sa trabaho na masayang nakikipagbonding sa kani-kanilang ama. Hi Simon! Napakagwapo mo talaga! Kapag nakikita kita, alam mo ba, nagiging maaliwala sa umaga ko. Magiliw na sinabi ni Jessa na siyang kaibigan na rin niya sa palengke. Mga gulay naman ang tinitinda nito. Tanging ngiti lamang ang sinagot ni Simon at nagtungo na siya sa kanyang pwesto kung saan inilabas na niya ang mga isda sa cooler at isinalansan ito ayon sa laki. Ilang sandali pa ay nagsidatingan na ang mga tao para bumili ng kanilang paninda. Hatiin po ba? Tanong ni Simon sa mamimili habang naglilinis ng isda. Hindi na. Ako na ang bahala maghain ng mga yan sa bahay. Sagot ng mamimili. Sa buong maghapon, talagang nauubos ang mga panindang isda ng kanyang tiyuhin dahil mas pinipiling mamili ng karamihan sa kanila. Malakas kasi ang hatak ng itsura ni Simon sa mamimili at talaga namang sariwang isda rin ang kanila. Buti pa itong si Simon. Halakas makahatak ng mga mamimili. Hindi ko yata nakitang naging matumal ang benta ninyo simula nang maging tindero dito ang pamangkin mo, Lito. Sabi ng lalaki na katabing pwesto nila. Tumawa naman si Lito at saka saglit na bumaling sa kanyang pamangkin na si Simon. Ganun talaga. Ikaw ba naman may gwapong tatay? Talagang gwapo ang kalalabasan. Kaya kung ako sa'yo, pagtindahin mo na rin ang gwapo mong pamangkin kung meron man. Para palaging ubos ang paninda mo. Ani ng kanyang tiyuhin sabay tawa. Nako, wala akong gwapong pamangking kagaya ng sayo. Lahat ng pamangking ko matatapang ang muka. Sabi pa ng lalaki habang si Simon naman ay natawa na lang sa isang tabi. Pagsapit ng gabi, may ngiti sa labi ni Simon habang naglalakad pa uwi. Linggo kasi ngayon at sahod niya. Kaya naman, namili na siya ng mga gulay at kung ano-anong pagkain na may stock niya sa kanilang bahay. Habang naglalakad siya pa uwi, isang dalaga ang sumalubong sa kanya. Meron itong galo sa katawan at isang sandal na lang ang suot nito. Parang awa mo na. Tulungan mo ako. Itago mo ako. Nagmamakaawang sinabi ng babae habang umaagos ang masaganang luha nito sa mata. Napalunok naman si Simon at hindi kaagad nakapagsalita habang nakatingin sa mukha ng babae. Sa tulong ng ilaw mula sa poste, kitang-kita ni Simon ang malaanghel na mukha ng dalaga at nakaramdam siya ng matinding awa para dito dahil patuloy ang pagragasa ng luha nito. Sige,
Halika na. Sumama ka sa amin sa bahay. Doon ligtas ka na. Sambit niya sa dalaga at sakay nalalayan nitong makalakad patungo sa kanilang bahay. Habang naglalakad sila, pasimpleng sumusulyap si Rachel sa binatang si Simon. May kaba sa kanyang dibdib na baka masamang tao pala ang kasama niya. Napansin naman iyon ni Simon, kaya naman huminto sila sa paglalakad at tumingin siya sa dalaga. Bakit? Naiisip mo ba na masama akong tao? O may gagawin ako sa iyong masama? Sabi ni Simon na ikinagulat naman ng dalaga. Napakurap naman na ilang beses si Rachel. Dahil nagulat siya nang mabasa ng binata ang iniisip niya. Hindi naman sa ganun. Wika niya sabay iwas ng tingin. Natawa naman si Simon. Hindi ako masamang tao. Huwag ka mag-alala. Nandito ako para tulungan ka. Kaya alisin mo na kung anong pangangambang nararamdaman mo ngayon. Sabi ni Simon bago sila nagpatuloy sa paglalakad. Nang makarating sila, nagtataka ang mga kapatid niyang nakatingin sa dalaga. At nang makita naman siya ng kanyang ina, kumunot ang noon nito dahil sa pagtataka. Anak, sino siya? Tanong ng kanyang ina habang itinutulak ang sariling wheelchair. Mama, nakita ko po siya sa daan at mukhang may humahabol po yata sa kanya. Kailangan niya po ng matutuluyan. Kaya kung ayos lang po sana sa inyo, dito po muna siya. Sabi ni Simon sa kanyang ina. Hello po, magandang gabi po. Pwede po bang dito po muna ako? Pangako po, hindi ako magiging pabigat sa bahay na to. Kailangan ko lang po talaga na matutuluyan. Umiiyak na sabi ng dalaga. Nahabag naman ang puso ng ina ni Simon. Ayos lang naman sa akin. Walang problema. Pagpasensyaan mo na lang bahay namin dahil hindi ito ganun kaganda at maliit pa. Wala pong problema sa akin yon. Ang mahalaga po may matutuluyan ako. Maraming salamat po. Masaya sabi ng dalaga na ngayon ay nabunutan na ng tinik sa dibdib. Pinakain at pinahiram ng kanyang damit ang dalaga. At nang mahimasmasan ito, ikinwento sa kanya ng dalaga ang nangyari kung bakit ito tumatakbo. Tumakas pala ito mula sa kanyang ina. Dahil ipapakasal ito sa lalaking hindi naman niya mahal. At kaya siya kailangang ipakasal sa lalaking ito upang siya ang gawing pambayad sa mga naging utang ng kanyang ina. Ginamot ni Simon ang sugat at galos sa katawan ng dalaga. At habang ginagawa niya yon, nakatingin lamang sa kanya ito at hindi maiwasang humanga sa kagwapuhang taglay ni Simon. Grabe naman pala ang mama mo. Di makatarungan ang ginagawa niya sa'yo. Ginagawa kanyang pambayad. At sigurado ako magdudusa ka sa piling ng lalaking yun kung di ka nakatakas ngayon. Sabi ni Simon sa dalagang si Rachel. Tumango naman ito. Talagang magdudusa ako sa kanya dahil masama siyang tao. Mapagmataas siya. Sobrang yabang at damot. Kaya hindi ko makakayanan na pakasalan ng lalaking yun. Ni minsan nga hindi ko nadama sa mama ko na mahal niya ako eh. Simula kasi nang namatay si daddy. Wala na siyang ibang ginawa kundi magpunta sa kung saan-saan at magwaldas ng pera. Wala na nga siyang pakialam sa negosyo niya eh. Unti-unting na bankrupt, ayun, nagsara. Hanggang sa wala na natira sa kanya at puro na siya utang. Tapos ako ang gagawin niyang pambayad? Napakasama na ugali niya. Ayoko sanang hilingin eh pero minsan naiisip ko na hindi magiging ganito ang buhay ko kung buhay pa sana si daddy. Malungkot na sabi ni Rachel. Humayong malalim naman si Simon. Ramdam niya ang bigat sa dibdib ng dalaga. Huwag kang mag-alala. Kahit na simple lang ang pamilya namin. Ipaparamdam namin sa iyo ang totoong pagmamahal ng isang pamilya. Pwedeng-pwede kang manatili dito sa amin. Nakahinga naman ang maluwag si Rachel. Dahil sa pagkakataong iyon, nakahanap siya ng lugar na matutuluyan kung saan mararamdaman niya ang hinahanap niyang pagmamahal. At hindi nga siya nagkamali dahil mabuti ang pamilya ni Simon. Ang mga kapatid nito ay magalang at disiplinado. Ang ina naman ni Simon, kahit na hindi nakakalakad, ay gumagawa talaga ng paraan para kumilos-kilos sa bahay. Maraming salamat po sa inyo dahil hinayaan niyo po ako manatili dito. Sabi ni Rachel sa ina ni Simon. Nako, walang anuman. Bukas ang pinto namin sa mga nangangailangan. Sabi naman nito, hayaan niyo po, tutulong rin po ako dito para masuklian ang kabutihan niyo sa akin.
Nakangiting sinabi niya. Naisip ni Rachel na gamitin ang perang meron siya para makatulong sa bahay nito dahil alam niyang kukunin lang yun sa kanya ng mommy niya. Kaya naman, dapat niya tong maunahan. Kaya nagpaalam siya sa mama ni Simon na may pupuntahan lang siya kung saan naghanap siya ng malapit na bangko na pwede niyang pagkuhaan ng pera. Rachel, anong ibig sabihin nito? Bakit ang daming grocery dito? Gulat na tanong ni Simon sa dalaga. Umalis kasi ako kanina. Nagsuot na lang ako ng sombrero tsaka face mask para hindi ako makilala. Tapos nag-withdraw ako ng pera. Kinuha ko na ang pera ko sa bangko kasi baka pati yun pakialaman ng mama ko. Nagpasama ako sa kapatid mo. At ito, bumili na ako ng maraming pagkain para dito sa bahay para hindi na tayo ibili pa sa labas. Nakangiting sinabi ng dalaga. Pero, Rachel, hindi mo na kailangan pang gawin to. Masyadong nakakahiya. Hindi naman porke may pera ka dapat ikaw na ang gagastos dito sa bahay. Hinawakan ni Rachel sa kamay si Simon. Huwag kang mahiya sa akin. Dahil ito ang paraan ko para maibalik ang kaputihan niyo sa akin. Hayaan mo sana ako sa paraan kong to. Hindi niyo to hiningi sa akin. Ako ang kusang nagbigay sa inyo. At masaya ako na nagagamit ko sa tama ang pera ko. Kesa naman makuha pa to sa akin ni mommy at ibili niya pa ng kung ano-ano. Bumuntong hininga na lamang si Simon dahil naisip niya mukhang hindi magpapapigil ang dalaga sa gusto nitong gawin. Napatingin si Simon sa kanyang mga kapatid na may ngiti sa labi habang nagsasalansan ng mga binili ni Rachel para sa kanila. Pagkatapos ay pumaling si Simon sa dalaga na masaya nakikipagkwentuhan sa kanyang ina. At pinupuri nito ang kanyang ina dahil binilhan niya pala ng damit ang ina ni Simon. At sinabi ng dalaga na bagay sa ina ni Simon ang mga damit na binili nito. Simon, huwag ka nang mahihiya pa sa akin. Ginagawa ko to dahil ito ang paraan ko ng pasasalamat sa inyo. Kasi naging mabuti kayo sa akin. Kaya sana huwag kang mahihiya, okay? Wika ni Rachel na lumapit ito sa kanya. Oo, sige na. Hindi na ako mahihiya. Pero huwag ka na sanang gumastos pa na malaki sa amin. Dahil hindi naman kailangan o dapat. Ako ang dapat na gumastos sa kanila dahil pamilya ko sila. Natawa naman si Rachel. Oo na, sige na pero ganyan sinasabi. Naku Simon, huwag ka nang mahiya pa dyan. Basta ang masasabi ko lang, masaya ako dito. Ramdam ko yung kakaibang gaan sa bahay na to. Simple lang pero maaliwalas at puno ng pagmamahal. Ibang-iba sa bahay namin na malungkot. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo na hinayaan niyo akong tumira dito. Pinagmasdan ni Simon ang dalaga. Naisip niya na marahil kulang sa pagmamahal ang dalaga, kaya naman ganito ang sinasabi nito. Naisip niya na hindi porke mayaman pala ang isang tao, masaya na kaagad ito. Dahil may mga mayayaman na hindi naman masaya sa buhay. Uy, Simon, balita ko may magandang dalaga na nakatira sa inyo. Siya ba yung nobya mo? Tanong ng kanyang tiyuhin na makarating siya sa palengke. Agad na umiling si Simon. Hindi ko po nobya si Rachel. Nandun lang po siya sa amin dahil gusto niya doon muna manatili. Tumango-tango naman ang kanyang tiyuhin. Ganun ba? Siguro dapat naligawan mo na ang dalagang yun bago ka pa maunahan ng iba. Huwag mo nang pakawalan. Ang sabi sa akin ng kapatid mo mabait daw ang dalagang yun. Palagi pa silang nagkakausap ng mama mo at mukhang magkasundo sila. Maganda na, mabait pa. Sang ka pa? Natawa na lamang si Simon sa sinabing iyon ng kanyang tiyuhin bago pa niya ibinaling ang kanyang atensyon sa mga isdang paninda nila. Sa isip niya, malabong magkaroon ng nararamdaman para sa kanya ang dalaga. Lalo pat isa lamang siyang hamak na mahirap. Naisip niya na hindi siya nababagay sa isang katulad ni Rachel. Pero hindi naman niya itinatangging may paghanga siya sa dalaga dahil ito ang unang beses na makasama niya ang isang dalagang ubod ng ganda. Ang kagaya ni Rachel ay nakikita niya lang sa social media at hindi pinangarap na makasama sa iisang bahay. Pagka-uwi niya galing sa palengke, naabutan niyang nagwawalis ng kanilang bakuran ng dalaga. Dali-dali siyang lumapit dito upang sabihan na wag nang magwalis. Ha? At bakit naman? Asaya kayang magwalis. Sa bahay nga namin nun, hindi ko to nagagawa kasi may mga katulong kami dun. Kaya dito ko na lang to gagawin.
Hayaan mo na ako, Simon. Hayaan mo akong kumilos ng kumilos dito kasi ngayon ko lang to nagagawa eh. Sabi ni Rachel sabay ngiti. Kumamot naman sa kanyang batok si Simon at akmang kukunin ang walis kay Rachel nang mahawakan niya ang kamay nito. Nagkatitigan silang dalawa kaya dali-daling binitawan ni Simon ang kamay ng dalaga kasabay ng pagkurap ng kanyang mga mata ng ilang ulit. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Nauutal na paghingi ng paumanhin ni Simon. Pinamulahan naman ng mukha si Rachel dahil may kung anong kuryente ang dumaloy sa kanyang kamay nang mahawakan siya ni Simon. Ayos lang, sabi niya at saka ngumiti. Ilang segundong naging tahimik sa pagitan nilang dalawa bago basagin ni Simon ang katahimikang iyon. Sige. Papasok na muna ako sa loob ng bahay. Titignan ko kung may ulam na ba para makapagluto ako. Wika niya bago nagmadaling pumasok sa loob ng kanilang bahay. Nakagat ni Simon ang pang-ibaba niyang labi, sabay ngiti. Nakita naman iyon ng kanyang ina at naisip nito na baka si Rachel ang dahilan ng pagngiti ng kanyang anak. Hindi naman kasi nagpapakilala pa ng nobya si Simon sa kanya. Kaya naisip niya na baka nagkakaroon na ng nararamdaman si Simon para sa dalaga. Lumipas pa ang ilang buwang pananatili ni Rachel sa bahay nila Simon. Unti-unti na siyang nasasanay at mas lalong nagiging komportable sa pamilya nito na pakiramdam niya ay kabilang na siya sa pamilya ng binata. At sa mga panahong iyon, may kung anong damdamin ang umuusbong kay Rachel. Hanga siya sa pagiging mabuting anak at kapatid ni Simon. Kitang-kita niya kung paano gawin ni Simon ang lahat para sa kanyang pamilya. Na kahit pagod na ito sa palengke, pagka-uwi nito ay nagagawa pa rin itong gumalaw na akala mo hindi ito galing sa trabaho. At ang mga kapatid ni Simon ay maggalang at masunurin pa. May mga pagkukusa ito at hindi nagiging pasaway sa kanilang ina. Rachel, gusto kong magpasalamat sa iyo sa mga naitulong mo sa amin. Hindi mo naman kailangan tong gawin dahil ayaw namin gumastos ka sa amin. Kasi iniisip ng ibang tao ngayon na inaabuso namin ang kabaitan mo. At hingi kami ng hingi sa iyo. Sabi ng ina ni Simon sa dalaga. Naku, hayaan niyo po sila. Hindi naman po yun ang totoo. At ako po mismo ang nagbibigay sa inyo. Hindi niyo po to hinihingi sa akin. Ito po ang sukli ko para sa inyo. Para sa kabutihan niyo sa akin. Sa pagpayag na dito muna ako tumira. Tsaka, masarap po sa pakiramdam ko na makitang may saya sa mga mata ng mga anak niyo. Sabi naman ni Rachel. Alam mo, napakabuti mong anak. Nakakalungkot lang na hindi ganun kabuti sa iyong ina mo. Sana makita niya kung gaano kakabuting anak. At huwag kanyang pangunahan sa kung sino ang lalaking mamahalin mo. Dahil hindi magiging maganda ang takbo ng buhay pag-ibig mo kung siya mismo ang magdedesisyon ng lalaking pakakasalan mo. Dahil kung tutuusin, karapatan mong piliin kung sino ang lalaking gusto mong makasama habang buhay. Bumuntong hininga si Rachel na maisip na naman ang bagay na iyon. Hey, kaya nga po hindi ko rin po alam kung bakit ganun ang ugali ng mommy ko. Kaya laking tuwa ko talaga nang magawa ko siyang takasan. Pakiramdam ko nakahinga ako ng maluwag. Pero alam kong patuloy pa rin siya sa paghahanap sa akin. Hinihiling ko na lang na sana tumigil na siya at hayaan na lang ako sa buhay ko. Lalo na't masaya na ako sa ganito. Masaya na po ako dito. Simpleng buhay pero masaya at puno ng pagmamahal. Humaba pa ang usapan nila Rachel at ng ina ni Simon. Na matapos sila, bumaling si Rachel kay Simon. Pinagbasta niya ang binata kung paano ito maglaba. Ngayon lamang siya nakakita ng isang lalaking naglalaba. Kaya naman, mas lalo siyang humanga sa kasipagan nito. Walang pinipiling trabaho ang binata. Kaya naman, hindi mapigilang mapatingin ni Rachel sa binata. Nadako pa ang kanyang paningin sa mapipintog nitong braso. At bumakat din sa suot nito na medyo basa na ang matipuno nitong katawan. Rachel? Nagulat siya na mapatingin sa kanya si Simon. Agad siyang nag-iwas ng tingin dahil nakaramdam siya ng hiya sa kanyang ginawang pagtitig sa katawan ng binata. Habang si Simon naman ay natawa na lamang. Napansin din kasi niya ang pagtitig ng dalaga sa kanyang katawan. Dahil banat sa trabaho si Simon, naging maganda ang hubog ng kanyang katawan.
Naging matipuno ito. Bakit? Nauutal na sinabi ni Rachel nang hindi tumitingin kay Simon. Wala naman. Itatanong ko lang sana sa'yo kung may gusto ka bang sabihin sa akin dahil kanina ka pa nakatingin. Napatingin tuloy si Rachel kay Simon kasabay ng panlalaki ng kanyang mga mata. Ha? Wala naman akong gustong sabihin. Napahanga mo lang ako dahil sa galing mong maglaba. Kalalaki mong tao, ang galing mong maglaba. Samantalang ako babae, wala akong alam dyan. Sabi niya sabay kagatlabi. Natawa naman si Simon at nakyutan kay Rachel. Pakiramdam tuloy ni Simon ay mas lalong nagiging malalim ang paghanga niya sa dalaga, lalo na't kasama niya lang ito sa bahay. Gusto mo bang matutong maglaba? Nakangiting tanong ni Simon sa dalaga. Agad namang tumango si Rachel. Oo sana. Pwede mo ba akong turuan? Oo naman. Halika dito sa tabi ko. Tuturuan kitang maglaba. Tila kumislap ang mga mata ni Rachel sa sinabing iyon ni Simon. Kaya naman, agad siyang kumuha ng bangkito at naupo sa tabi ng binata. At dahil magkatabi lang sila, pakiramdam ni Rachel ay kakapusin siya ng hininga. Mabilis ding tumibok ang kanyang puso dahil nagkakasanggi ang kanilang mga balat. Habang si Simon naman ay gano'n ang nararamdaman, ay pilit na pinapakalma ang sarili upang hindi mahalata ng dalaga, na para siyang nauupos na kandila ngayong katabi niya ang dalaga. Ganito ang tamang pagkukusot, sabi ni Simon at sakay pinakita sa dalaga kung paano magkusot ng damit. Mabilis namang tumango si Rachel at ginayang ginawa ng binata. Napangiti siya dahil natutunan niya kaagad ito. At dahil doon, tumulong siya sa paglalaban ng binata at nagulat siya na makuha niya ang brief ni Simon kung saan nanlaki ang mga mata ni Simon na makitang hawak ng dalaga ang kanyang brief. Pasensya na! Bulas na si Simon sabay hablot ng brief na hawak ni Rachel. Bigla namang natawa si Rachel dahil sa nakitang reaksyon ni Simon kung saan pulang-pula ang mukha nito dahil sa matinding hiya. Mabilis na kinusot ni Simon ang kanyang brief at saka inilagay sa banlawan. Ang cute mo namang mahiya, Simon. Pero wag ka nang mahiya dyan. Brief lang naman yun. Nakabungis-ngis na sinabi ni Rachel. Sumunod pa ang mga araw, napapansin ni Rachel sa sarili na gumagaan ang pakiramdam niya kapag nasa paligid lamang si Simon. Naiisip niya tuloy na baka may crush na siya rito. Simon, ayos ka lang ba? Tanong niya sa binata na makita niya itong hinihilot ang kanyang balikat. Oo. Ayos lang naman ako. Medyo masakit lang ang balikat ko. Sabi naman ito. Lumunok ng laway si Rachel bago lumapit kay Simon at pumesto sa likod nito. Hinawakan niya ang balikat ng binata at saka niya ito hinilot. Nagulat naman si Simon sa ginawa ni Rachel pero hindi na siya kaagad nakagalaw. Tila na estatwa siya sa init ng palad nito na humahagod sa kanyang balikat. Imamassage muna kita ha, para mawala ang sakit. Medyo may alam pa naman ako sa pagmamassage. Nakangising sinabi ni Rachel. Pero, huwag ka nang tumanggi pa dyan, sabi ni Rachel sabay hagikik. Hindi maiwasang mamangha ni Rachel sa lapad ng likod ni Simon, kung saan makikita ang muscle nito na halatang batak sa trabaho. Napakagatlabi tuloy si Rachel nang madako ang paningin niya sa mapipintog na braso ng binata. Nasa isip niya, parang ang sarap hawakan nito. Habang si Simon naman ay napapakagatlabi dahil tila nagiinit ang kanyang katawan sa bawat haplos ni Rachel sa kanyang balat. Naging mas malapit pa sa isa't isa sina Simon at Rachel, kung saan naging caring ang binata kay Rachel. Dahil doon, hindi na napigilan pang mahulog ng dalaga sa binatang si Simon. Ayaw naman niyang umamin sa kanyang nararamdaman para sa binata. Dahil gusto niya, ito ang magsasabi sa kanya ng kanyang nararamdaman kung meron din bang pagtingin sa kanya ang binatang si Simon. Sa bawat araw kasi na lumilipas, mas lalong lumalalim ang nararamdaman ni Rachel sa binata at hindi niya alam kung ganon din ba sa kanya si Simon. Meron lamang pag-aalinlangan ng binata na sabihin ang kanyang nararamdaman para sa dalaga dahil sa kanilang estado sa buhay. Natatakot siya na baka talagang mabait lamang sa kanya ang dalaga. Ngunit wala naman itong pagtingin sa kanya. Kaya naman, hindi nila magawang magkaaminan.
Naghihintayan silang dalawa kung sino ang aamin ng kanika nilang nararamdaman para sa isa't isa. Hi Rachel, ang ganda mo talaga palagi. Sabi ni Mark na siyang kapitbahay nila Simon. Natawa naman si Rachel sa sinabing iyon ni Mark. Naging close silang dalawa dahil sa tuwing nagwawalis sa labas ng bahay si Rachel, palaging nagpapapansin sa kanya si Mark. At sinasabi nito, crush niya ang dalaga. Pero tinatawanan lang siya ni Rachel dahil si Simon ang gusto niya. Hi Mark! Ganting bati naman ni Rachel. Narinig iyon ni Simon, kaya agad siyang sumilip sa bintana upang tignan ng dalawa sa labas. At bigla siyang nakaramdam ng inis na makita niyang masayang nakikipagtawanan si Rachel kay Mark. Kaya naman, dali-daling lumabas ng bahay si Simon. Walang sabi-sabi ay kinuha ni Simon ang hawak na walis ni Rachel. Kaya naman, nagkulat ang dalagang napatingin sa kanya. Habang si Simon naman ay matalimang tingin sa kapitbahay nilang si Mark. Wala ka bang gagawin sa bahay niyo? Tila nakakatakot ang boses sa sinabi ni Simon kay Mark. Napansin naman ni Mark ang kakaibang ekspresyon ng mukha ni Simon. Wala naman. Pero aalis na rin ako dahil may iuutos pa sa akin si Mama. Sabi niya bago tumingin muna saglit kay Rachel. Sinundan ang tingin ni Simon ang kanilang kapitbahay at saka siya nagwalis na para bang may halong pagdadabog. Nagtataka namang tumingin sa kanya si Rachel. Sa inis na nararamdaman ni Simon ay mabilis siyang nalinis ang kalat sa labas ng kanilang bahay. Simon, may problema ka ba? Bakit parang galit ka yata? Takang tanong sa kanya ng dalaga. Wala naman. Walang problema. Sagot naman ni Simon nang hindi tumitingin kay Rachel. Ngumiwi ang dalaga at saka humarap kay Simon kung saan hinawakan niya ang mukha nito at saka nakipagtitigan sa binata. Nagulat naman si Simon sa ginawang iyon ng dalaga. Kaya naman napalunok siya ng ilang beses. Magkalapit ang kanilang mga muka na kung saan kaunting maling galaw lang ay maaaring maglapat ang kanilang mga labi. Anong problema mo, Simon? Imposibleng wala. Dahil kahit papaano kilala na kita kapag may problema ka o naiinis ka. Malamyos ang boses na sinabi ni Rachel. Ha? Wala naman. Bigla lang ako nawala sa mood. Palusot naman ni Simon. Tumaas ang isang kilay ni Rachel. At bakit naman? Dahil ba to sa kapitbahay niyong si Mark? Huwag mo sabihin kaya ka nawala sa mood dahil kinausap ko siya. Huwag mo sabihin nagsiselos ka. Mabilis na kumurap ng ilang beses si Simon bago humingang malalim. Paano kung sabihin ko sa iyo na nagsiselos nga ako? Hindi naging maganda sa paningin ko na makita kang masayang nakikipagtawanan sa kanya. Nanlaki naman ang mata ni Rachel. Kasabay ng pagbuka ng kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas doon. Habang si Simon naman ay humigpit ang hawak niya sa walis at saka siya napayuko. Hindi ko na mapigilan pa tong nararamdaman ko sa iyo, Rachel. Lalo na't magkasama pa tayo dito sa isang bahay. Na kahit anong pigil ko, hindi ko magawa dahil palagi kitang nakikita. Pinagmamasdan kita nang hindi mo alam. Pag-amin ni Simon. Ano? Pero bakit kailangan mong pigilan? Humingang malalim si Simon. Dahil dapat lang napigilan. Langit ka, lupa lang ako. Magkaiba tayo ng mundong ginagalawan, Rachel. Andito ka nakatira sa amin ngayon. Pero hindi mo may pagkakailang mula ka sa angkan ng mayayamang tao. Mga taong walang panahon na tumingin sa ibaba kung saan kami naroroon. At alam ko naman na hindi ka mananatili dito ng matagal. Dahil hahanap-hanapin ka talaga ng mami mo. Kaya hanggat maaari ayokong mahulog ako sa iyo. Dahil ayokong masaktan ako sa huli. Dahil kailanman, hindi ako matatanggap ng mami mo. Lalo na't sa isang mayamang lalaki kanya gustong ipakasal. Malungkot na sambit ni Simon. Tumagos naman sa puso ni Rachel ang sinabing iyon ni Simon. Kaya naman, walang sabi-sabing lumapit siya kay Simon at tumingkayad upang abutin ang mga labi nito. Ilang segundong naglapat ang kanilang mga labi at gulat na gulat si Simon sa ginawa ng dalaga. Wala akong pakialam kung lupa ka man o kung ano ka pa. Basta totoo mo akong mahal, handa akong mahalin ka. Hindi hadlang kung anumang estado natin sa buhay, Simon. At huwag mong maliitin ang sarili mo. May diing sabi ni Rachel. Tila naluluhang niyakap ni Simon si Rachel
at saka pinaulanan nito ng halik sa pisngi at labi. Parang batang nakikiliti naman si Rachel sa ginawang iyon ng binata sa kanya. Habang ang ina ni Simon ay nakangiting pinagmamasdan sila sa bintana. Nang araw na rin na yun ay nalagyan na ng label ang kanilang nararamdaman dahil naging sila na agad. Hindi na hinayaan pa ni Rachel na ligawan siya ni Simon dahil para sa kanya, relasyon ang pinatatagal at magkasama lang naman sila sa isang bahay. Masayang-masaya na ipinagmamalaki ni Simon ang kanyang nobya sa palengke kung saan marami ang naiinggit sa kanya dahil isang maganda at mabait na babae ang kanyang kasintahan. Iba talaga kapag pogi. Wala nang ligaw-ligaw. Sagot agad. Sabi ng isang kasamahan ni Simon sa palengkeng iyon. Oo nga. Pero kapag kaming pangit, aabutin na siyam-siyam ang panliligaw. At di pa alam kung sasagutin ba. Sabi pa ng isa. Natatawa na lamang na umiling si Simon at saka naging abala na sa kanyang trabaho. At nang dahil kay Rachel, mas lalo siyang naging magana sa trabaho. Naging excited din siya kapag uuwi sa kanilang bahay. Ang sipag naman ng mahal kong yan. Sabi ni Simon, sabay yakap mula sa likuran nang maabutan niya itong naghuhugas ng pinggan. Natawa naman si Rachel. Syempre naman, gusto ko talagang matuto sa gawaing bahay. Ewan ko ba, pero nag-e-enjoy ako sa paghuhugas ng plato. Ang sarap niya sa kamay, nakakatuwa. Parang gusto ko nga na naghuhugas ako palagi eh. Pasaway ka. Nakakapagod din kaya maghugas, lalo na yung mga kaldero. Sabi naman ni Simon. Ayos lang naman. Challenging nga eh kasi mahirap silang hugasan pero masaya. Ang sarap maghugas. Masayang sabi ni Rachel. Natawa na lamang si Simon. Nag-asikaso na lamang siya ng dala niyang pagkain para makakain na sila. Habang pasimple niyang sinusulya pa ng maganda niyang nobya na may butihing puso. Sumunod na araw naman ay naabutan niyang tinuturuan ni Rachel ang mga kapatid niya. Tinutulungan niya itong sagutin ang assignment ng mga kapatid niya, kung saan tuwang-tuwa ang mga ito dahil nasagutan nila ang kanilang assignments. Malinaw pa ang pagpapaliwanag ni Rachel sa mga kapatid niya, kaya mabilis nila itong maintindihan. Kuya, ang galing po magturo ni Ate Rachel. Mas naiintindihan ko po ang sinasabi niya kaysa sa teacher ko. Sabi ng kapatid niya, kaya natawa siya. Talaga? Naiintindihan mo sinasabi sa'yo ni Ate Rachel mo? Baka naman hindi ka nakikinig sa teacher mo kaya hindi mo maintindihan na tinuturo sa'yo. Sabi ni Simon sa kapatid. Agad naman itong umiling. Hindi po kuya, talagang nakikinig po ako at ang hirap intindihin. Buti pa si Ate Rachel magaling. Sana teacher ko na lang siya. Ang galing niya magturo tapos ang lambing pa magsalita. Natatawang ginulo ni Simon ang buhok ng kanyang kapatid. O sige na, doon ka na muna sa Ate Rachel mo at makinig sa sasabihin niya, okay? Para kapag nasa klase ka, matatandaan mo mga sinasabi niya sa'yo. Opo kuya! Magiliw na sinabi ng kapatid niya bago bumalik kay Rachel. Ilang oras na lumipas, natapos din sa pagtuturo sa mga bata si Rachel. Kaya naman, lumapit na siya kay Simon at niyakap ito. Napangiti naman si Simon at hinalikan niya sa noo ang dalaga. Natutuwa sa'yo mga kapatid ko. Sabi ng isa kong kapatid, mas naiintindihan ka pa raw niya kaysa sa teacher niya. Na sana ikaw na lang daw ang teacher niya. Natatawang sinabi ni Simon. Natawa naman si Rachel na para pang kinikilig. Oh? Talaga? Sabagay, may mga ganun kasing teacher na masyadong pinapahaba ang paliwanag. Yung hindi direct to the point. Kanina kasi talagang tinuro ko sa kapatid mo yung pinag-aaralan nila. Sa madaling paraan, yung madali nilang maiintindihan. Hinaplos ni Simon ang pisngi ni Rachel. Napapikit naman si Rachel dahil sa maintin na palad ni Simon na humahaplos sa kanyang pisngi. Ang swerte ko talaga sa'yo. Maganda na, mabait at matalino pa. Sabi ni Simon sa nobya. Pinisil naman ni Rachel ang ilong ni Simon. Mas maswerte ako sa iyo dahil gwapo ka na, masipag, maasikaso at mapagmahal pa. Kaya mahal na mahal kita eh. Mahal na mahal din kita. Sabi ni Simon bago hinalikan ng maingat sa labi ang dalaga. Halik na puno ng pagmamahal. Mabilis na lumipas ang mga araw. Mas lalong lumalim ang pagmamahal nilang dalawa sa isa't isa. At naging kontento na si Rachel sa buhay niya ngayon sa piling ni Simon. Sa isip niya,
Wala na siyang balak na balikan pa ang buhay niya noon. Ayaw na niyang maging marangya ang buhay niya, kung hindi naman ito kasing saya ng buhay niya ngayon. Love, kumain ka pa ng marami. Sambit ni Simon sabay subo ng pagkain sa kanyang nobya. Kasalukuyang silang naliligo sa dagat na malapit lang sa bahay nila Simon at ito ang date nilang dalawa kung saan simple lang ngunit masaya naman si Rachel. Ah, pilyo ka talaga ah! Natatawang sabi ni Rachel dahil nang matapos silang kumain, masaya silang naghahabulan sa dagat. Umanda ka sa akin, love. Hindi ka na makakawala. Sigaw naman ni Simon sabay takbong mabilis patungo sa dalaga. Natumba silang dalawa sa buhangin at nagpagulong-gulong patungo sa dagat. Masaya silang nagbabasaan ng tubig. Sa mga oras na iyon, wala nang masihigit pa sa sayang nararamdaman ni Rachel at hinihiling niya na sana hindi na matapos ang araw na iyon. Halika na, umuwi na tayo dahil gabi na. Wika ni Simon sabay hawak sa kamay ng dalaga. Magkahawak ang kamay nilang naglalakad pa uwi. Malapit lang naman kasi ang dagat sa bahay nila Simon, kaya nilakad na lang nila ito. Pagkarating nila sa bahay, inasikaso muna ni Simon ang pagkain ng kanyang mga kapatid bago siya pumasok sa kwarto kung saan naabutan niya ang tulog na ang kanyang nobya. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi at sa kanya hinaplos ang buhok nito. Maraming salamat, Rachel. Dumating ka sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Bulong ni Simon sabay halik sa labi ng dalaga. Niyakap ni Simon ang kanyang nobya at natulog sa tabi nito. Ngunit pagsapit ng madaling araw ay nagising si Rachel upang magtungo sa banyo. Bago pa man siya bumalik sa pagkakahiga, kinuha niya ang kanyang cellphone at nabasa niya ang message sa kanya ng kanyang ina. Alam ko kung nasan ka ngayon at kung anong kalokohan ang ginagawa mo. Umalis ka na dyan bago pa ako may gawin sa lalaking yan. Nanginginig ang kalamnan ni Rachel matapos niyang basahin iyon. Agad niyang itinabi ang kanyang cellphone at saka humiga sa tabi ni Simon bago niya ito niyakap. Habang nakatingin siya sa kanyang nobyo, tumulong kanyang mga luha. At nang gabing iyon ay hindi na siya nakatulog pa at walang ibang ginawa kundi ang umiyak. Kilala niya ang mommy niya. Gagawin talaga nito ang gusto nitong gawin, lalo na't may pera ito at maraming tauhan. Siguro nasundan siya ng mommy niya at hinayaan muna siyang magpakasaya. Naninikip ang dibdib niya sa isiping magkakahiwalay silang dalawa ni Simon. Para siyang pinapatay unti-unti. Love, bakit namamaga ang mga mata mo? Umiyak ka ba? Tanong ni Simon nang mapansing namamaga ang mata ng kanyang nobya. Alanganing tumango si Rachel. Ah, oo. Nanaginip ako ng hindi maganda kagabi tapos pagkagising ko umiiyak na ako. Palusot niya sabay kagatlabi. Niyakap naman siya ni Simon. Kung ano man ang napanaginipan mo, hindi yun mangyayari, okay? Kaya huwag ka na mag-alala. Ang mabuti pa, mamaya samahan mo akong pumitas ng mga gulay sa bukid. Sige, gusto ko yon. Nasasabik na sinabi ni Rachel. Matapos nilang gawin ang dapat nilang gawin sa bahay na iyon, magkahawak kamay silang dalawa na naglakad patungo sa bukid. Masaya silang nagtatawanan at naghaharutan. Ngunit hindi nila alam, may nakabantay na sa kanila. Hindi alam ni Rachel na matagal nang alam ng kanyang ina kung nasan siya at binibigyan lang siya nito ng panahon para magsaya. Pero kailangan ng kumilos ng kanyang ina dahil nauubusan na ito ng pera at malapit nang mabaon sa utang dahil sa dami ng pinagkakautangan nito. At halos maubos na ang kanilang ari-arian dahil sa kayabangan ng kanyang ina. Kung ano-ano kasi ang pinagbibili nito para maipagmayabang. Ngunit wala namang pakialam sa kanilang negosyo, kaya unti-unti nalugi ang kanilang negosyo. Napabayaan kasi ito at puro kamiglang ng pera ang ginagawa ng kanyang ina. Simon! Malakas na sigaw ni Rachel nang may biglang humila kay Simon na dalawang lalaking matangkad at malaki ang katawan. Mula sa isang magarang sasakyan, bumaba ang nakangising ina ni Rachel. Nahihintakutang tumingin si Rachel sa kanyang ina, kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Akala mo ba matatakasan mo ko? Nagkakamali ka. At talagang lumandi ka pa sa lalaking to? Na isang mahirap pa sa daga? Ibang klase ka talaga, Rachel. Napakatanga mo. Sa mayaman na nga kita ipinapakasal. Ayaw mo pa? Tatanga-tanga ka talaga? Sigaw ng kanyang ina. Tama na, Mommy.
Hayaan mo na ako maging masaya. Kahit iyong-iyo na ang pera mo. Hindi ako hihingi kahit na magkano, basta hayaan mo na ako. Hindi ko kailangan ng lalaking mayaman kung hindi ko naman to mahal. Sigaw naman niya sa kanyang ina. Humagalpak naman ng tawa ang kanyang ina. At sa tingin mo, gagawin ko yon? Mukhang wala kang balak na iwan ng lalaking to ah. Kaya dahil dyan, manood ka kung paano ko pahihirapan ng lalaking to. Nanlaki ang mga mata ni Rachel, kasabay ang pagragasa ng kanyang mga luha, nang simulang bugbugin ng dalawang lalaki si Simon. Wala itong magiging laban sa mga lalaking iyon, dahil malalaki ang mga katawan nito. Wala pa naman masyadong dumadaan sa kalsada kung nasan sila ngayon. Kaya naman, patuloy ang pambubusabos ng dalawang lalaki kay Simon, kung saan duguan na ang mukha nito. Tama na! Napakasama mo! Ang sama-sama mo! Umiiyak na sigaw ni Rachel habang nakikita kung paano bugbugin ang kanyang pinakamamahal. Ano? Sasama ka ba sa akin o hindi? Pwede ka namang hindi sumama. Kaso lulumpuhin ko muna ang lalaking to. At sisirain ko ang buhay ng pamilya niya. Yun ba ang gusto mong mangyari? Nakangising sabi ng kanyang ina. Puno ng galit na tumingin si Rachel sa kanyang ina. Napakasama mo talaga! Hindi ko alam kung anong naging kasalanan ko sa'yo para gawin mo sa akin to. Gusto ko lang namang maging masaya. Bakit ayaw mo akong hayaan? Bakit kailangan gawin mo pa to sa akin? Tumawa ang kanyang ina. Paano naman ako naging masama? Gusto ko lang namang mapunta ka sa lalaking may pagmamalaki. Yung magiging marangya ang buhay mo. Hindi yung ganto. Nakatira ka sa bulok na bahay? At ano kinakain mo? Pipitsuging ulam? Gulay? Yuck! Hindi ko akalain na magagawa mong magtiis sa gantong lugar. Nakakahiya ka. Nagmahal ka ng isang lalaking mahirap? Habang pinakikinggan ni Simon ang mga sinasabing iyon ng ina ni Rachel, hindi niya maiwasang manliit. Hindi niya maiwasang masaktan sa mga panlalait nito sa kanyang pagkatao. Hindi ko kailangan na mayamang lalaki na hindi ko naman mahal. Palibhasa kasi gagawin mo lang akong pabayad sa utang mo. Kaya gusto mo akong ipakasal sa lalaking yon. Hindi mo iniisip ang magiging buhay ko sa taong hindi ko naman mahal. Hindi mo iniisip na magiging miserable ang buhay ko. Sigaw ni Rachel. Hindi niya magawang lapitan ng kanyang ina dahil mahigpit siyang hawak ng 2 tauhan ng kanyang ina. Kahit anong pinagpupumiglas niya, hindi niya magawa. Malakas ito at mahina lamang siya. Ang dami mong sinasabi. Nakakainis ka. Sige, bugbugin niyo pa yan. Utos ng kanyang ina sa 2 lalaki. Kaya pinagsisipa ng mga ito ang nakakaawang si Simon. Wag! Tama na! Please, Mommy! Wag po! Nagmamakaawa po ako! Wag! Lumuluhang sigaw ni Rachel na kulang na lang madurog ang kanyang puso sa kanyang nasasaksihan ngayon. Nakahiga lamang sa kalsada si Simon habang patuloy sa pagsipa at pagsuntok ang 2 lalaking walang awa. At ang kanyang ina naman ay tawa lang ng tawa. Ano na, Rachel? Gusto mo pang matuluyan ng lalaking to? Nakangisi niyang tanong sa anak. Rumaragasa pa ang masaganang luha ni Rachel. Alam niyang wala siyang ibang choice kundi ang iwan si Simon para hindi na ito mapahamak pa pati na ang pamilya nito. Kung makapapatay nga lang ang tingin niya, baka napatay niya ang kanyang ina sa talim ng tingin niya dito dahil galit na galit siya dito. Bumaling si Rachel sa dugoang si Simon. Parang dinurog ng pino ang kanyang puso dahil sa itsura nito. Ang sakit sa dibdib ni Rachel. Gusto niyang awatin ng 2 lalaki at yakapin si Simon pero hindi niya magawa. Simon, huwag kang mag-alala. Babalikan kita. Magsasama tayong 2 sa huli. Sigaw ni Rachel sa binata. Natawa naman ang kanyang ina. Talaga lang ah. Kung mangyayari pa yun. Isakay niyo na ang babaeng yan. Sabi nito sa kanyang mga tauhan. Rachel, huwag mo akong iwan. Nanghihinang sinabi ni Simon. Wala nang nagawa pa si Rachel kundi ang pagbasta na lamang si Simon habang papalayo ang kanilang sasakyan. Malakas na umiyak si Rachel sa loob ng sasakyan at ang kanyang ina naman ay may malawak na ngiti sa labi dahil sa wakas. Nakuha na niya ang anak niya na gagawin niyang pambayad sa malaki niyang utang sa lalaking mapapangasawa nito. Habang si Simon naman ay nanghihinang bumangon at mabagal na naglakad para habulin ng dalaga. Ngunit wala na siyang nagawa pa kundi ang umiyak.
Duguan siyang nakauwi sa kanilang bahay at nagulit ang kanyang ina sa nangyari. Anak, Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Naiiyak na sinabi ng kanyang ina. Si Rachel, kinuha siya sa akin ng mami. At kung di siya sasama, sisirain ng mami niya ang buhay natin kaya sumama si Rachel doon. Anak ko! Umiiyak na sinabi ng kanyang ina sabay yakap na mahigpit kay Simon. Napaiyak na lang din si Simon. Mama, wala na si Rachel. Wala na ang babaeng mahal ko. Hinaplos ng kanyang ina ang kanyang buhok. Awang-awa siya sa kalagayan ng kanyang anak. Anak, alam kong mahal na mahal mo siya. Pero wala tayong laban sa mami niya. At wala kang ibang magagawa kundi ang pabayaan siya kaysa mapahama ka pa. Nakuyom ni Simon ang kamao niya sa galit. Inisip niya na mababawi pa rin niya si Rachel at hindi makapapayag na hindi sila magkatuluyan sa huli. Samantala, iyak naman ang iyak si Rachel habang nasa bahay ng lalaki mapapangasawa niya na si Julius. Naaawa naman ang lalaki nakatingin sa kanya. May butihing puso si Julius at sa totoo lang, may gusto na siya sa dalaga noon pa man. Hindi naman niya gustong makitang lumuluha ito sa piling niya, lalo na't hindi siya mahal nito. Naging magkaibigan kasi sila ni Rachel. At dahil nga sa unti-unti nang nauubos ang yaman nila Rachel, naisip siyang ipakasal ng kanyang ina sa lalaki para ipambayad sa utang nito na ikinagulat talaga ni Julius. Rachel, tama na ang pag-iyak, sabi ni Julius sa dalaga. Bumaling sa kanya ito. Julius, alam mo naman na magkaibigan lang tayo, di ba? May iba akong mahal. At sinaktan siya ni Mommy. Napakasama niya. Hayop siya. Napakawala niyang puso. Nagsisisi ako na siya pa ang naging nanay ko. Bumuntong hininga si Julius. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan naman kita. Kahit ako hindi ko gusto ang naisip ng mami mo. Naikasal ka sa akin dahil may utang siyang malaking halaga. Oo, may nararamdaman ako para sa'yo. Pero hindi naman ako selfish na tao. Kaya tutulungan kita para hindi ka maikasal sa akin. Tila nabuhayan naman ng loob si Rachel. Salamat, Julius. Maraming salamat. Umiiyak nitong sinabi. Pero magiging mahirap ito dahil mahirap kalaban ng mami mo. Siya talaga ang hahadlang sa'yo. Na kahit di tayo ikasal, baka sa iba ka naman ikasal. Sa ibang taong nautangan niya. Kaya kung gusto mo, may alam akong paraan para tumigil na sa kasamaan ng mami mo. Dahil nalaman ko na wala naman siyang maipambabayad sa mga nautangan niya. Wala nang mga negosyo niyo. Nagsarado na ito dahil nalugi na. Ang iba niyong sasakyan wala na rin. Pati ang mga bahay na pinauupahan niyo. Nanlaki ang mga mata ni Rachel. Napakasama talaga ni Mommy. Hindi niya pinahalagahan ang mga pinaghirapan ni Daddy para sa amin. Kaya nga dapat matigil na siya. Nalaman ko na may kinakasama siyang lalaki. Bata pa ito at parang patapon ng buhay. Yun ang nanghihingi ng malaking pera sa mami mo. At dahil din sa lalaking yun, gumagamit na ng pinagbabawal na gamot ang mami mo. At kaya mabilis na ubos ang pera niya. Sa lugar ng lalaking yun, pinagdilibre ng mami mo ang mga tao doon. Binilhan niya ng bahay at sasakyan ng lalaking yun at nagbibigay rin siya ng pera. Kaya ang lalaki ang yumaman at siya naman ang nababaon sa utang. Hindi naman makapaniwala si Rachel sa kanyang naririnig. Kaya pala ganun na lang kabilis na ubos ang pinaghirapan ng daddy niya dahil sa kawalang hiyaang ginagawa ng mommy niya. Wala na ako masabi sa kasamaan niya. Hindi siya nag-iisip ng tama. Siya ang gumawa ng ikababagsak niya. Nang dahil sa isang lalaki, inuubos niya ang lahat ng pinaghirapan ni Daddy. Kaya siguro dapat lang talaga na matigil na ang lahat ng to. Tulungan mo ako, Julius. Kailangan nating mahuli si Mommy sa kasamaan niya. Tulungan mo akong kumuha ng matibay na ebidensya para makulong na siya. Gigil na sinabi ni Rachel. Sige, pero bago yun, dapat kunin mo ang loob niya. Dapat mapaniwala mo siya na okay na sa'yo na ikakasal tayo. Para mapalapit ka sa kanya at makuha mo ang gusto mo mula sa kanya. Suhestyon ni Julius. Sige, tama ang naisip mo. Maraming salamat, Julius. Tatanawin ko na isang malaking utang na loob to. Lumipas ang ilang araw, naging matamlay si Simon sa lahat ng bagay dahil sa pagkawala ni Rachel sa kanya. Awang-awa naman ang kanyang ina sa anak niya si Simon, pero wala naman siyang magagawa. Magandang araw! Dito po ba nakatira si Simon? Pati po ang ina niyang si Ana Pagtanghan?
Nagulat ang ina ni Simon na si Ana at iginalaw ang wheelchair papalapit sa lalaki. Bakit ho? Anong kailangan niyo sa amin ng anak ko? Takang tanong niya. Napakiti naman ang lalaki. Sa wakas, nahanap na rin namin kayo. Pwede po ba kami pumasok na kasama ko? Para maipaliwanag po namin sa inyo kung bakit namin kayo hinahanap. Oo, sige. Sabi ni Ana sa lalaki. Ma'am Ana, matagal na po kayong pinahanap sa amin ni Don Julio. Napakurap si Ana nang marinig ang pangalan ng lalaking kanyang minahal ng sobra. Ngunit hindi silang dalawang itinadhana. Julio? Bakit? Ano nang balita sa kanya? Tumikhim ang lalaki. Wala na po siya. Matagal na dahil sa malubhang sakit at naging malala pa dahil sa pangungulila niya sa inyo. Nang malaman niyang nagkaanak kayo, pinahanap niya kayo sa akin. Ako po ay isang matalik niyang kaibigan. Pero nahirapan kaming hanapin kayo dahil palipat-lipat kayo ng tirahan. At ngayong nahanap na namin kayo, gusto ko lang pong malaman ninyo na meron siyang iniwang mana. At ito ay malaking halaga para kay Simon, sa anak ninyo. At ang huling sinabi sa akin ni Julio bago siya nawala, mahal na mahal ka raw po niya. Na kahit nagkaroon siya ng asawa, ang puso niya ay nasa iyo lamang. Dahil ikaw ang babaeng minahal niya ng totoo. Naluha naman si Ana sa sinabing iyon ng lalaki. Habang si Simon naman ay nagulat sa kanyang narinig. Nakahiga kasi siya sa kwarto niya at naririnig ang usapan sa sala dahil kahoy lang naman ang pader ng kanyang kwarto. Julio, mahal na mahal rin kita. Umiiyak na sambit ni Ana. Namatay na lang ang kaibigan ko na ikaw pa rin ang mahal. Ang iniwan niya pong ito ay para sa inyo ng anak niyo na magagamit niyo para makapagsimula muli. Nasaan po pala si Simon? Nang sa ganun, mapirmahan na niya ang mga dapat pirmahan at maisama ko na kayo sa bahay niyo. Bahay? Takang sabi ni Ana. Opo, may bahay na nakalaan para sa inyo at doon namin kayo dadalhin. Ang bahay na dapat sana sa inyong dalawa ni Julio. Nakahanda na po yun. Kumpleto na sa gamit at lilipatan na lang. Hindi makapaniwala si Ana sa kanyang narinig. Akala niya kasi ay kinalimutan na siya ni Julio na magkahiwalay sila. Kaya naman, naluluha siya sa kanyang nalaman ngayon. Sa ginawa ni Julio para sa kanila ng anak niya si Simon bago ito mawala. Na hanggang sa huling hininga nito, siya pa rin ang laman ng puso ng lalaki. Mabilis ang naging pangyayari sa pamilya ni Simon. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap, naging marangya ang buhay nila. Malaking bahay ang binili ng kanyang ama para sa kanila at malaking halaga din ang iniwan nito. Kung saan nagpatulong si Simon sa kaibigan ng kanyang ama kung paano ito papalaguin. At tinulungan naman siya nito. Sir Arnold, marami pong salamat dahil hindi po kayo sumuko na hanapin kami. Pasasalamat ni Simon sa lalaki. Natawa naman ito. Huwag mo na ako tawaging sir, kahit kuya na lang. Oo, hindi talaga ako sumuko dahil yun ang pangako ko sa papa mo. At isa pa, alam ko ang pinagdaanan niya. Halos araw-araw nga yang umiyak dahil nangungulila siya sa mama mo. Hindi niya lang talaga magawang puntahan ng mama mo dahil kapag ginawa niya yun, papatayin ng mama mo. Ganon kalupit ang mga magulang ng papa mo. Kaya nung nawala ang papa mo, doon nila napagtanto ang mali nila. Kung kailan huli na. Sa kapatid mo naman sa naging asawa ng papa mo. Wala na sila dito sa Pinas, matagal na. Nasa ibang bansa na. At sa pagkakaalam ko, may bago ng asawa yun. Dalawang naging half-brothers mo. Kwento ni Arnold. Tumikhim si Simon. Kuya Arnold, pwede ba akong magpatulong sa'yo? Kumunot ang noon nito. Sige. Ano yun? Ikinwento ni Simon ang tungkol kay Rachel at nalaman ni Simon na mayaman nga ang pamilya nito. Ngunit unti-unti nang nalulugi ang lahat ng negosyo simula nang mamatay ang ama ng dalaga. Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari sa iyo ang nangyari sa pagmamahala ng mga magulang mo. Sa ngayon, ayusin mo ang sarili mo at pag-aralan mo kung paano umasta ng isang mayamang tao. Sigurado akong magugulat ang ina ng babaeng mahal mo kapag nalaman niya kung ano ka na ngayon, sabi ni Arnold. Lumipas pa ang ilang linggo, walang ibang ginawa si Rachel kundi ang kunin ang loob ng kanyang ina at hulihin ito para malaman kung sino ang lalaki nito. At lahat ng pag-uusap nila ay nakarecord. Talaga anak? Suportado mo ko kung sakaling magmamahal ako ulit? Nakangiting sinabi ng mommy niya. Mabilis namang tumango si Rachel.
Opo, Mami. Siyempre, matagal nang wala si Daddy kaya alam ko na nangungulila ka sa kanya. Kaya ayos lang naman po sa akin. Umarko ang kilay ng kanyang ina. Baka naman ginagawa mo lang to kasi gusto mo na pumayag na akong makasama mo ang mahirap na lalaking yun. Hindi po, Mami. Mabait naman pala si Julius. Nagkausap na kami. Sinabi niya sa akin na gagawin niya ang lahat para maging masaya ako sa piling niya. Pagsisinungaling ni Rachel. Malawak namang umisi ang kanyang ina. Sinabi ko naman sa'yo, si Julius talaga ang lalaking para sa'yo dahil napakabait na lalaking yun. At higit sa lahat, mayaman pa. Magiging buhay rin ka sa piling niya. Kaya dapat lang talaga nakalimutan mo ng mahirap na lalaking yun. Oo, may masasabi ang mukha niya. Pero wala naman siyang pera. Hindi naman nakakain ng kagwapuhan. Ang mahalaga ay pera. Palagi mong tatandaan yan. Pasimpleng nakuyom ni Rachel ang kanyang kamao dahil sa panalait ng kanyang ina kay Simon na kung makapagsalita ito, hindi isang mahirap na lalaki ang kinababaliwan niya. Nalaman nga ni Rachel na pusher pa ito at isa ring magnanakaw. Kaya hindi alam ni Rachel kung paano nagkakilala ang lalaking iyon pati na ang kanyang ina. Opo, Mami. Kakalimutan ko na siya, sabi ni Rachel sabay pilit ng umiti. Habang si Rachel ay abala sa pagkuha ng ebidensya laban sa kanyang ina, si Simon naman ay naging abala sa perang ibinigay sa kanya. Inilaan niya ito sa pagtatayo ng kanyang negosyo at pagbili ng lupa na gagawin niyang farm dahil yun ang gusto ng kanyang ina. Pinagamot niya rin ang kanyang ina para tuluyan na itong makalakad, habang ang mga kapatid naman niya pinag-aral niya sa isang magandang eskwelahan. Walang perang sinayang si Simon na nakuha niya sa kanyang ama dahil gusto niyang magamit ito ng tama. Sa tulong ni Arnold, unti-unti ay nagagamay na ni Simon kung paano magpaikot ng pera at palaguin ito. Pagka-uwi niya sa kanilang bahay, masaya niya ang pinagmamasdan ang kanyang mga kapatid. Malayong-malayo na sila sa naging buhay nila noon at laking pasasalamat niya sa yumao niyang ama. Naupo siya sa isang tabi at saka nakaramdam ng matinding lungkot nang muling maisip si Rachel. Anak, ayos ka lang ba? Tanong sa kanya ng kanyang ina. Humingang malalim si Simon sabay tango. Opo, Mama. Ayos lang naman po ako. Hindi ko lang po maiwasang malungkot dahil naiisip ko si Rachel. Kumusta na kaya siya? Ikinasal na ba siya sa lalaking di naman niya mahal? Sana hindi pa. Sana may oras pa akong pigilan yun. Pero ang sabi naman sa akin ni Kuya Arnold, wala pa raw balita na kasal na si Rachel. Kaya siguro hindi pa natutuloy. Hinawakan si Simon ng kanyang ina sa balikat. Huwag kang mag-alala, anak. Naniniwala ako na kayong dalawa ni Rachel sa huli. Nagagawa ng paraan ng tadhana para kayong dalawang magkatuluyan. Tipid ng umiti si Simon at pinilit na maging positibo lang dahil kahit siya naniniwala na magiging sila ni Rachel sa huli. Kaunting panahon lang ang kailangan niya para iusin ang sarili at ipakita sa ina ng dalaga na karapat-dapat siya para kay Rachel. Sa kabilang banda naman, nakuha ni Rachel ang loob ng kanyang ina. Kaya naman kasama si Julius, nagpasama siya dito upang sundan ang sasakyan ng kanyang ina. At sa likod ng kanilang sasakyan, may kasama silang pulis. Sa isang squatter area pala nakatira ang lalaki, kung saan may magandang bahay doon na hinintuan ang sasakyan ng kanyang ina. Huminto naman ang sasakyan nila Julius sa tabi at pinagmasdan ang ina ni Rachel. Lumabas ang isang lalaking puro tato at payat ang katawan, kung saan hinalikan sa labi ang ina ni Rachel. Pagkatapos ay pumasok na sa loob ang kanyang ina. Ilang minuto muna ang pinalipas nila Rachel, bago sinabihan ni Julius ang pulis na pumasok na sa bahay na pinasukan ng ina ni Rachel. Nagulantang ang mga tao sa pagdating ng mga pulis sa bahay na iyon at doon, nahuli sa akto ang ina ni Rachel pati na ang lalaki nito na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Sa bahay na iyon, maraming tao pa lang nandun kung saan bumibili sila ng ipinagbabawal na gamot sa lalaki ng ina ni Rachel. Lahat sila ay hinuli at nakalap ang ilang gramo ng droga. Bitawan niyo ako! Mga hayop kayo! Sigaw ng ina ni Rachel sa mga pulis. Doon na lumabas si Rachel at nginitian ng ina. Ibang klase ka, Mommy. Hindi ko akalain na mababaliw ka sa isang lalaking ganito ang uri ng pamumuhay. Kung lait-laitin mo si Simon, wagas. Pero ikaw pala tong may kinakasamang adik. Matalim na tiningnan si Rachel ng kanyang ina. Bruha ka? Wala kang kwentang anak. Wala kang utang na loob. Nanay mo ako pero anong ginawa mo?
Wala kang kwenta! So, ano naman ngayon kung nanay kita? Sobra na ang ginawa mo. Sinayang mo ang lahat ng pinaghirapan ni Daddy at binibigay mo lang sa lalaki mong patapon ng buhay? Tapos gumagamit ka rin pala. Kaya dapat lang nasa kulungan ka na, Mommy. Nang malaman mo ang mga maling gawain mo. Ikaw ang masama sa ating dalawa at hindi ako. Sagot naman ni Rachel. Malakas siyang pinagmumura ng kanyang ina, pero wala na siyang pakialam pa. Pumasok na lang siya sa loob ng sasakyan at sinabihan si Julius na gusto na niyang magpahinga. Wala siyang nararamdaman na pagsisisi sa kanyang ginawa dahil gusto niyang matuto ang kanyang ina sa ginawa nito. Ayos ka lang ba, Rachel? Tanong ni Julius sa kanya habang nasa biyahe sila. Oo naman, medyo nakahinga na ako ng maluwag. Maraming salamat pala sa lahat. Napakabuti mong tao. Hinihiling ko na sana matagpuan mo ang babaeng magmamahal sa iyo ng totoo. Malamyos ang boses na sinabi ni Rachel. Nginitian siya ni Julius. Oo naman. Hihintayin ko ang babaeng yun. At ikaw naman, subukan mong patakbuhin pa ang natitirang negosyo ng pamilya mo bago pa ito tuluyang mawala. Para kahit papano, may mapagkukuhaan ka pa rin ng pera. Oo, ganun nga ang gagawin ko. Ako nang bahala sa mga to. Naturuan naman ako ni Daddy noon. Sagot naman ni Rachel. Naging abala si Rachel sa kanilang negosyo na muntik nang magsara dahil sa pagkalugi. Mabuti na lamang at nagawa niya pa ito ng paraan. Ang iba nilang ari-arian ay ibibenta ni Rachel at ang perang pinagbentahan ay ginamit niya para maisalba pa ang iba nilang negosyo. Pagkatapos ng lahat ng inasikaso niya, pinuntahan niya ang bahay nila Simon. Ngunit nagulat siya nang malaman niyang wala nang nakatira doon. Bagsak ang balikat niyang bumalik sa kanyang bahay at napaiyak na lang dahil hindi niya nahanap si Simon. Wala pa naman siyang ibang paraan para makontak ang lalaki. Naisip niya na kung kailan ayos na ang lahat, saka naman nawala si Simon. Kaya naman, imbis na ganahan siya sa lahat ng bagay, nawalan siya ng gana at umiyak na lamang sa isiping hindi na niya makikita pa ang lalaking kanyang minamahal. Samantala, ibinalita naman ni Arnold kay Simon ang nalaman niya tungkol kay Rachel. At dahil doon, nawala ang tinik sa dibdib ni Simon. Kaya naman kinabukasan, pinuntahan niya ang bahay na sinabi sa kanya ni Arnold kung saan nakatira si Rachel. Kabang-kaba si Simon habang patuloy sa pagpindot ng doorbell sa bahay kung nasan si Rachel. At nang bumukas ang pinto, nagulat ang dalaga na makita siya. Simon? Rachel, kumusta? Nakangiting sabi niya sa dalaga. Agad na rumagasa ang masaganang luha ni Rachel. Ibang-iba ang itsura ngayon ni Simon. Kaya naman, wala na siyang ibang nasabi pa dahil niyakap na niya na mahigpit ang lalaki. Simon! Akala ko hindi na tayo magkikita pa. Nagpunta ako sa bahay niyo pero wala na kayo doon. Umiiyak niya sinabi habang yakap niya ang binata. Akala mo lang yun. Inayos ko lang ang buhay ko para ipakita ko sa mami mo na karapat-dapat ako sa iyo. Pero nalaman ko na ikinulong na pala siya. Kumalas ng yakap si Rachel kay Simon. Oo, dahil sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. At dahil sa mga kalokohan niya, muntik nang bumagsak ang mga negosyo namin. Mabuti na lang at naisalba ko pa ang ilan. Halika dito sa loob, pumasok ka. Wika ni Rachel sabay hawak sa kamay ni Simon. Ikinwento ni Simon ang lahat ng nangyari sa kanya at nagulat si Rachel sa nalaman. At habang nagkukwento sila sa isa't isa ng mga naganap sa kanilang buhay, wala na silang ibang nararamdaman kundi saya. Dahil sa wakas, may pagpapatuloy na nila ang naudlot nilang pag-iibigan. Mahal na mahal kita, Rachel. Hindi na ako papayag na magkahiwalay pa tayo. Hindi na mangyayari yun. Wika ni Simon sabay haplos sa pisngi ng dalaga. Mahal na mahal din kita, Simon. Hindi na tayo magkakahiwalay pang muli. Napangiti naman si Simon at agad na sinunggaban ng halik ang dalaga. Dahan-dahan niya itong inihiga sa kama habang gumagapang ang kamay niya sa iba't ibang parte ng katawan nito. Doon, pinagsaluhan nila ang mainit na sandali dahil parehas silang sabik na sabik sa isa't isa. Lumipas lamang ang 1 linggo na pagpasyahan na nilang dalawa na magpakasal na dahil gusto na nilang bumuo ng sariling pamilya. Naging engrande ang kasalan na naganap kung saan nagpasalamat si Simon kay Julius dahil sa ginawa nitong kabutihan. Alagaan mo at mahalin mo ng buong puso si Rachel, ha?
Huwag na huwag mo sasaktan. Wika ni Julius kay Simon. Oo naman. Salamat sa iyo dahil napakabuti mo. Hindi ka selfish na tao. Na hindi mo sinamantala ang pagkakataong yun para matali sa iyo si Rachel. Oo naman. Kasi hindi ko kaya na makita siyang lumuluwa sa piling ko. At naisip ko na dadating din ang babaeng para sa akin. Congrats ulit sa inyo ah. Damihan niyo ang anak niyo para masaya. Natawa naman si Simon at saka tinapik sa balikat si Julius. Nagpalakpakan ng mga tao doon dahil sumayaw ang asawa niyang si Rachel. Natatawa namang sinabayan iyon ni Simon, kaya marami na sumabay sa kanila. Malakas na hiyawan at palakpakan ang bumalot sa loob ng resepsyon, kung saan kitang-kita sa mga mata ng mga tao ang saya. I love you, Simon, my husband. Wika ni Rachel na iyakapin niya ang kanyang asawa habang sumasayaw. I love you too, Rachel. My wife. Tugon naman ni Simon. Naglapat ang kanilang mga labi sa harap ng maraming tao. Kaya naman, maraming naghiyawan at nagsigawan sa kanila. Sa mga oras na iyon, hindi maipaliwanag na saya ang nararamdaman ni Rachel at Simon. Dahil sa wakas, sila pa rin ang nagkatuluyan sa huli kahit na sinubok sila ng tadhana. Na ang ibig sabihin lang na kung kayo talaga, kayo talaga. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Huwag na huwag po kayong magsasawang abangan ng ating mga kwentong puno ng aral, pagmamahal, at inspirasyon. Siyempre, dito lamang yan sa inyong inaabangang Siren Radio.